Madaling araw pa lamang ay gising na ang dagat. Tahimik ang baryo. Ang mga ilaw sa mga kubo ay patay pa. Tanging tunog ng alon at mahinang ihip ng hangin ang maririnig. Sa maliit na kubo malapit sa pantalan, bumangon si Noel. Sanay na ang kanyang katawan sa ganitong oras. Hindi niya kailangan ng alarm. Hindi rin niya kailangan ng pagmamadali. Tahimik siyang nagkape. Sumilip sa bintana. Madilim pa ang langit. Ngunit may bahagyang liwanag sa silangan. Lumabas siya at tinahak ang buhanginan. Ang kanyang bangka ay nakahimpil, tila naghihintay. Marahan niyang itinulak ito papunta sa tubig. Walang malalakas na salita. Sa loob ng ilang oras, nakahuli siya ng ilang dekalidad na tuna. Hindi marami, ngunit sapat. Pagkatapos, umuwi na siya. Pagdating sa pantalan, may lalaking nakatayo roon. Maayos ang polo, kumikinang ang sapatos. May hawak na telepono na tila hindi tumitigil sa pagtunog. Pinagmasdan niya si Noel habang ibinababa ang huli mula sa bangka. Napailing siya ng bahagya. Sa isang simpleng pantalan, dalawang magkaibang mundo ang nagkatagpo. Isa na payapa at isa na laging nagmamadali. Nakatayo pa rin ang negosyante sa pantalan habang inaayos ni Noel ang kanyang lambat. Pinagmasdan niya ang mga isdang sariwa at makintab sa sikat ng umaga. Lumapit siya. "Gaano katagal mo nahuli ang mga iyan?" tanong niya. "Hindi naman po katagalan," mahinahong sagot ni Noel. Bahagyang tumaas ang kilay ng bisita. "Kung mas magtatagal ka sa dagat, mas marami kang mahuhuli," sabi niya. "Mas lalaki ang kita mo." Tahimik si Noel. Pinisil niya ang lubid ng lambat at tumingin sandali sa dagat. "Sapat na po ito para sa pamilya ko." Masipag si Noel, pero marunong siyang huminto kapag sapat na. Napakunot ang noo ng negosyante. Para sa kanya, ang sapat ay kulang. Kung may kaya pang dagdagan, bakit hihinto? Kung may oras pa, bakit uuwi agad? Sa likod nila, narinig ang tawanan ng mga bata. May mahinang usok mula sa kubo. May niluluto para sa tanghalian. Tumingin ang negosyante sa paligid. Ngunit tila hindi niya iyon napansin. Ang nakita niya ay isang pagkakataon na pwedeng palakihin. Ngunit ang hindi niya nakita ay isang buhay na hindi kailangang habulin. Hindi pa tapos ang negosyante. Lumapit pa siya kay Noel, tila may nais patunayan. "Makinig ka," sabi niya. "May mas maganda kang pwedeng gawin." Tahimik na nakinig si Noel. "Magtagal ka sa dagat. Huwag ilang oras lang. Buong araw. Mas marami kang mahuhuli. Mas malaki ang kikitain mo." Tumingin si Noel sa kanyang bangka. Luma na ito, ngunit matibay. Kapag nakaipon ka, patuloy ng negosyante, bumili ka ng mas malaking bangka. Mag-hire ka ng tao. Kapag dumami ang kita mo, bumili ka pa ng isa. Hanggang sa magkaroon ka ng marami. Parang malinaw sa isip niya ang bawat hakbang. Parang nakikita na niya ang hinaharap. Pagkatapos, magtatayo ka ng kumpanya. Lilipat ka sa syudad. Magiging malaki ang negosyo mo. Sandaling natahimik si Noel. At pagkatapos po, mahinahon niyang tanong. Ngumiti ang negosyante. "Pagkatapos ng 20 o 30 taon, makakapagretiro ka. Makakabalik ka rito. Makakapagpahinga ka. Makakasama mo ang pamilya mo. Mangingisda ka paminsan-minsan." Tahimik ang hangin. Tahimik ang paligid. Matapos magsalita ang negosyante, tumingin si Noel sa kanyang mga anak. Tumutulong ang isa sa pagbitbit ng maliit na timba. Ang isa naman ay tumatawa habang hinahabol ang alon. Sa may kubo, nakatayo ang kanyang asawa. May hawak na plato. May simpleng ngiti. Bumalik ang tingin ni Noel sa negosyante. "Hindi ko na po kailangang maghintay ng 30 taon. Mahinahon niyang sabi. "Ginagawa ko na po yan ngayon." Walang yabang sa kanyang tinig. Walang pagmamataas. May kapayapaan lamang. Sandaling natahimik ang negosyante. Parang ngayon lang niya napansin ang init ng araw, ang amoy ng dagat, ang tunog ng tawanan. Sa isip niya, ang tagumpay ay nasa dulo ng mahabang plano. Ngunit sa harap niya ngayon, may isang taong hawak na ang hinahabol ng marami. At sa unang pagkakataon,
siya ang walang maisagot. Kinagabihan, nanatili ang negosyante sa resort na malapit sa baybayin. Malambot ang kama, malamig ang kwarto, tahimik ang paligid. Ngunit hindi siya mapakali. Lumabas siya sa balkonahe. Sa malayo, tanaw niya ang mga ilaw mula sa maliit na kubo ni Noel. Naririnig niya ang mahinang tawanan. May kwentuhan. May tunog ng kutsara at pinggan. May buhay. Sandali siyang napangiti, ngunit agad din iyong nawala. Bumalik siya sa loob. Binuksan ang kanyang laptop. Sunod-sunod ang pumasok na email. May mga kontrata. May mga meeting. May mga desisyon na kailangang gawin bukas. Tumunog ang kanyang telepono. 3 missed calls mula sa kanyang anak. Tahimik siyang napaupo. Hindi niya maalala kung kailan siya huling nagkaroon ng hapunan na walang iniisip na trabaho. Hindi niya maalala kung kailan siya huling nakinig ng buo sa kwento ng sariling anak. Mula sa labas, narinig niya muli ang tawanan. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may tanong na umusbong sa kanyang isip. Para saan nga ba ang lahat ng ito? Maaga pa lamang ay gising na muli ang dagat. Ang langit ay kulay kahil at rosas. Tahimik ang pantalan, tila bagong simula ang araw. Bumalik ang negosyante sa dalampasigan. Hindi niya alam kung bakit. Marahil may nais pa siyang makita o may nais siyang marinig. Ngunit wala na roon si Noel. Ang bangka ay wala sa pampang. Nasa dagat na. Tumayo siya sa buhanginan at minasdan ng malayo. Sa di kalayuan, may maliit na bangka na dahan-dahang gumagalaw sa ibabaw ng alon. Walang pagmamadali, walang ingay, walang kompetisyon. Habang nakatayo siya roon, napansin niya ang mga bakas ng paa sa buhangin. May maliliit na yapak ng bata, may mas malalaking yapak ng ama. Magkakatabi, magkakasabay. Hindi niya namalayan ang paghinga niyang mabigat kagabi ay mas magaan na ngayon. Sa kanyang isip, malinaw ang lahat ng plano. Mga numero, mga target, mga darating na taon. Ngunit ngayon, may bagong larawan na sumingit. Isang simpleng hapunan, isang tawanan sa gabi, isang ama na may oras. Hindi niya alam kung magbabago siya agad. Hindi niya alam kung kaya niyang bitawan ang lahat. Ngunit alam niyang may natutunan siya. Hindi lahat ng mas malaki ay mas mabuti. Hindi lahat ng mas marami ay mas masaya. Minsan, ang tunay na yaman ay hindi hinahabol. Pinipili ito araw-araw. Sa malayo, patuloy na pumapalaot si Noel. Hindi para yumaman, kundi para mabuhay. Hindi mali ang mangarap ng mas malaki. Hindi rin mali ang magsikap at kumita ng higit. Ngunit ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa dami ng naipon, kundi sa dami ng sandaling kasama ang mga mahal mo at paglasap sa mga simpleng saya ng kasalukuyan. Magplano para sa bukas, ngunit huwag kalimutan ang ngayon. Maglayag para sa pangarap, ngunit siguraduhing marunong ka ring umuwi. Dahil sa huli, ang buhay ay hindi karera ng paramihan. Ito ay pagpili ng balanse. At minsan, ang tunay na yaman ay hindi ang hinahabol mo sa malayo, kundi ang yakap na naghihintay sa pag-uwi mo. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.